ka-Republic, hinarbat ng Barangay Ginebra ang malaking panalo sa Game 3 sa likod ng malabuhawi na namang laro ni Scotty Thompson. Nagtagumpay man si Coach Yang Yao sa kanyang planong lagyan ng posa sina Justin Brownlee at Arja Barrientos, sa huli na naig pa rin ang Ginebra. Hawak ngayon ng Jing Kings ang 2-1 lead sa ating semifinal series. Muling gagawa ng madugong tactical adjustment ang Elasto Painters para sa Game 4. Kaya ang tanong, handa ba ang mga veteranong Bataan ni Timkaw na gawing pulutan ang depensang ihahain ni Yang Yao? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, akala ni Yang Yao ay nakuha na niya ang formula sa first half dahil napigilan nila ang opensa ni Justin Brownlee at RJ Barrientos. Pero iba ang basketball IQ ng Ginebra Resident Import at ng Season 49 Rookie of the Year. Nang isara ng ROS ang pinto para sa kanilang scoring, sila naman ang nagbukas ng bintana para kay Scotty Thompson. Nag-focus sa mga Bataan ni Yang Yao sa pagdepensa sa 1-2 punch offensive weapon ng Ginebra, pero pinarusahan naman sila ng one-time MVP. Mabilis na nagda-drive to the basket si Scotty, tumitira sa tres, dumidepensa at rumi-rebound. At nang ibaling sa kanya ng ROS ang depensa, saka naman umatake sina Brownlee at RJ Barrientos. May kislap sa mga mata ni Yang Yao habang pinapanood ang kanyang mga Bataan sa first half. Mukhang nahanap na nila ang formula upang talunin ang tropa ni Timkaw. Nagpiesta si Andre Karakot ng 5 magkakasunod na tres. Sinamantala ng ROS sniper ang maluwag na pick and roll defense ng Jing Kings. May 8 puntos na lamang ang Elasto Painters sa halftime. Pagpasok ng third quarter, nag-adjust ng depensa si Timkaw, hedging and recovery. Mabilis ang help defense. Kapag naharang ng screen ang bantay ni Karakot, maagap ang tulong. Kapag muling nakaselyo ang depensa sa shooter, mabilis din ang balik ni Japet sa pintura para harangan ang nag-roll na si Jalen Johnson. At maagang sinasalubong ng depensa ang ball handler ng ROS. Pagtawid pa lang sa half-court line, may bantay na. Dahil dito, naputol ang swabing ball movement ng ROS. Kaya ang mga sumunod na tira ni Andre Karakot sablay na. Kahit nanunood pa ang kanyang love of my life. Good defense is a good offense. Madalas natin itong marinig. Dahil sa magandang depensa ng Jing Kings, kasunod ang magandang opensa. Si Scotty Thompson ang naging puso't kaluluwa ng quarter na ito. Hindi lang basta rebound, kundi siya rin ang nagpukol ng mga krusyal na perimeter shots na nagpabago sa momentum ng laro. Nang mag-react ang depensa ng ROS para bantayan si Scotty, dito naman umatake si Justin Brownlee, pati na si Arja Barrientos na sandaling na-check ng malagkit na depensa. Parang nataranta ang mga batang players ng Elasto Painters habang unti-unting tinitibag ng mga veteranong Jing Kings ang kanilang lamang. Naging stagnant ang ROS offense kung kaya napilitan ang kanilang import na kumuha ng mahihirap na ISO play laban sa nagtutulungang depensa ni Japet Aguilar at Troy Rosario. Gumawa ng 16-3 run ang Ginebra kasabay ang pisikal na depensa kina Karakot at Nokum. Matapos burahin ang 8 puntos na lamang ng rain or shine gamit ang kanilang 16-3 run sa third quarter, nagpatuloy ang pananalasa ng Ginebra hanggang sa pagsisimula ng fourth period. Lalo pang naibaunan Jing Kings ang Elasto Painters sa 14-point lead, 88-74. Sa puntong ito, tila kontrolado na ng mga mag-aalak ang laban. Ngunit kumbaga sa sabong, pumalo pa ang manok ni Yang Yao. Biglang sumiklab si Kaylan Chongson na nagpakawala ng sunod-sunod na tres at si Jalen Johnson pumukol ng 1-4. Biglang naging 3 puntos na lang ang lamang ng Ginebra, 101-98. Biglang nabuhay ulit ang pulso ni Coach Yang Yao, umaasang magkakaroon ng himala. Ngunit parang may ice water ang dugo ni Stephen Holt. Nang mapaul siya, 11.4 seconds ang natitirang oras. Walang kabog na naibuslo niya ang 2 free throw na tuluyang naging huling pako sa naghahabol na ROS.
Sa panalong ito ng Hinebra, hindi lang sina Scottie Thompson at RJ Abarientos, kasama sina Japit Aguilar at Roy Rosario ang naging bayani. Malaki rin ang naging papel ni na Stephen Holt, Ralph Ko at Jeremiah Gray. Ramdam na ramdam din ang sakripisyo ni Justin Brownlee. Kahit ginagambala ng hamstring issue at obvious na nawala ang kanyang explosiveness sa laro, pero ginamit niya ang kanyang basketball IQ nang maramdamang pinipisikal siya ng mga ROS guard. Dinodouble team siya basta tumapak sa pintura kaya mabilis niyang ipinapasa ang bola sa mga libreng kakampi. At kahit may hamstring issue, nakapagkamada pa rin siya ng 24 points, 8 rebounds, pero ang pinakamahalaga ay ang kanyang 9 na assist na naging gasolina ng pagliliyab ng shooting ni Scottie Thompson. Kinapos ang Elasto Painters dahil hindi nila inaasahan na magiging point forward ang Hinebra Import. Sa Miyerkules na ang Game 4 at dito'y may mararamdaman ng pressure ang ROS. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Ma'am Cecilia Gibara. Yes, nakuha na natin. God bless din sa iyo. At sa iyo rin, Merson Kabady Vlog. Ingat ka rin lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Almira Marabilia. Congrats daw sa Jenkins at shoutout. At sa iyo rin, Norman Flores. Salamat sa laging suporta, idol. At sa iyo rin, shoutout Destiny Pinlock. Shoutout sa iyo, idol. Ang ganda ng pangalan mo. At sa iyo rin, Arlene Lagit. Nakakataba ng puso. Salamat. At sa iyo rin, Romulo Makaraig. Utos daw ni CYG. At sa iyo rin, Homer Dagyo. Oo nga naman. At sa iyo rin, Helen Maliksi. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.